Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. So, ito nga yung breaking news natin ngayong umagang to. Grabe no? Ito nga pong si Laila de Lima ay gustong ipa-impeach ang mga hurado ng Supreme Court. Grabe mga kababayan. Ito, tingnan nyo yung nakita kong post sa Facebook. Ayan, ito sabi ni de Lima. De Lima, nagbabala ng impeachment sa mga Supreme Court justices. Grabe no? Nagbabala si mamamayang liberal Party List Representative Laila de Lima na maaaring ma-impeach ang mga mahistrado ng Korte Suprema dahil sa pagharang nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Alam nyo no, itong mga dilawan ang hilig sa impeachment, no? Naalala nyo nung panahon ni Chief Justice Renato Corona. 'Di ba? Sila din ang nagpa-impeach eh. Ito mga kababayan, no? Ayan no. Impeachment of Renato Corona. Renato Corona, the 23rd Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, was impeached. Na-impeach siya noong December 12, 2011. Dahil nga hindi sila pabor, no? Nung panahon din na yon ay talagang pinagtulungan nila para ma-impeach din, no? So ngayon, ginagawa na naman nila sa panahon ni PBBM. Gusto nilang ipa-impeach hindi lang si BP Sara, pati dinamay pa nila yung 15 na hurado ng Supreme Court, mga kababayan. Tama ba ito, mga kababayan? Grabe na yung ginagawa nila, no? Talagang dinadaan nila sa dahas eh. Hindi sila sumusunod sa batas. Kataas-taasang hukuman na ito ng Pilipinas. 'Di ba? Ganun na lang nila tratuhin o talagang dinadaan nila sa dahas, mga kababayan. Ganito sila kagarapal itong mga dilawan na ito. 'Di ba? Antindi nito ni Laila de Lima eh. Hindi natin maintindihan kung ano yung gusto niyang mangyari dahil hindi lang pumabor sa kanila yung ginawa ng Supreme Court, ay ganito na yung gagawin nila. Grabe, intindi. Pati ito mga kababayan, yung IBP nagsalita na din na igalang ang Supreme Court. Alam nyo ba tong IBP? Samahan rin to ng mga abogado. 'Di ba? Panoorin nyo guys. Sa iba pa ring top story, nanawagan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na igalang ang desisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment laban kay unconstitutional ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. 'Di ba? Pati ang IBP nagsalita na. Integrated Bar of the Philippines. Ano pa bang gusto mangyari ng mga to? Vice President Sara Duterte. Sa statement, abangan ko na lang to sa 2028 pag naging presidente si BP Sara Duterte. Yari tong mga to. Lintik lang ang walang ganti, mga kababayan. sinabi ng IBP na ang panawagang huwag sundin ng ruling ng SC ay sisira sa pundasyon ng legal order. Dagdag pa ng IBP, ang nasabing aksyon ay sagabal sa balanse ng kapangyarihan at nagsasapanganib sa integridad ng demokrasyang institusyon, lalo na sa kaukulang legal remedies na available sa ilalim ng framework ng constitutional system. Binigyang diin ng IBP na hindi hinihingi ng konstitusyon ang pagkakasundo
Senado, kundi iminamando nito ang pagtalima o pagsunod. Nanindigan ng IBP sa pagsunod sa constitutional order na naglilimita sa kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno at nagtakda ng mga gampanin nito at pananagutan. Sinabi pa ng IBP na ang Korte Suprema bilang final arbiter ng constitutional questions ay may solemn duty para sa interpretasyon ng batas, determinahin kung ito ay nararapat at klaruhin ang implikasyon nito kahit pa repasuhin ang mga nakaraang doktrina o sa pagtugon ng bagong konteksto. Oh, ayun mga kababayan, 'di ba? Kahit yung IBP nagsalita na. Bakit ba hindi nyo matanggap, no, na yung desisyon ng Supreme Court ay dapat tanggapin nyo? Huwag yung ganito yung gawin nyo. Impeachment na naman, parang halos lahat gusto nyo ipa-impeach eh. Puro kayo impeachment. Ang tinitira nyo lang si VP Sara Duterte. Dahil sa confidential fund na yan, na napatunayan naman sa COA, na napawalang sala naman, di ba? Okay naman, wala namang bahid na korupsyon ang Office of the Vice President. Nagsalita na, pati yung COA. Di ba? Eh yung iba nga dyan ng mga politiko, billion-billion yung mga confidential fund, bakit di yun ang tirahin nyo? Parang isang politiko lang yung tinitira nyo eh. Duterte lang talaga yung tinitira nyo. Grabe kayo. Sa 2028, abangan namin kayo. Sa 2028, sigurado, pag naging presidente si VP Sara Duterte, umanda kayo. Ito pa, pati ito mga kababayan, yung 4 na senador na lumagda para ituloy ang impeachment case versus VP Sara Duterte. Kahit na yung Supreme Court na yung yung nag-decide, itong 4 na na senador, gusto pa rin ituloy. Yung mga ibang senador nagsalita na igalang ang desisyon ng Korte Suprema. Pero itutuloy nila. August 6 daw, mga kababayan. Impeachment dahil sa nagsisimula na ngayon yung 20th Congress, meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay VP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang iniligay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Ay, hindi ko maintindihan yan, Jen, Nelson, dahil sa ibig bang sabihin, Diba? Pati si Senador Marcoleta hindi na maintindihan, mga kababayan. Diba? Yung desisyon ng Korte Suprema hindi nila sinusunod. Kahit si Senador Marcoleta ay naguguluhan na. kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8 o nakakuha ng 10 halimbawa. Aha. Ibig mo sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Ayan resolution na pala. Ito pala mga kababayan. Itutuloy na nila. Diba? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolution? Bagamat, hindi ko pa nababasa yung resolution nila. Kasi, nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema.
medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pa lang. Diba, Ang mga kababayan? Mali sa umpisa pa lang, mga kababayan. Constitutional and the Senate never acquired jurisdiction. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Ano? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung wala ron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto tsaka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na... Alam mo, noong July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, oo. Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo. Ninahayaan ko silang nagsasalita. Usap. Bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy, hindi pa nagsasalita, nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Aha. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo naman magsalita yun. Oho. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ano kahit kumukuluan tiyan ko. Hindi, ikaw, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Aha. Ano nga kung paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. So, ayun, mga kababayan. Ano masasabi niyo doon, mga kababayan, sa mga ginagawa nitong mga na to? Itong mga dilawan na ito, mga pinklawan, na gustong mangyari, na gusto talaga nilang ituloy ang impeachment kay BP Sara Duterte. Na kahit na maling-mali na, ay itutuloy pa rin nila. Na kahit nagdesisyon na ang Korte Suprema, ay binabali nila, mga kababayan, para matuloy. Diba? Mag-comment kayo, mga kababayan, kung ano masasabi nyo. Mag-comment kayo sa baba, mag-like at mag-share. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat.